Bago natin simulan ang ating chapter 55, isa-shoutout muna natin ang mga members ngayong November 7, 2025. Ang mga isa-shoutout ko rito ay ang mga members sa exclusive channel dito sa YouTube. Shoutout kay Eric Lazaro, Christian Nemenso, Sally Guevara, Paul Leda, Avrien Liin, RQC, Ray Colocar, Aaron Katabay, Mast25, Ronald Esok, Luisito Balite, Jeffer Dolar, Noel Lumugdang Jr., CODM Pro, Alexander Martin, Angelo Torres, Aisen, Monmon, Glyn Mendoza, Joffril Indiana, Pedro Texon, Ricky Oliveros, Mortar TV, Cordova Loy, James Fernando, Norhamin Sultan, Michael Upaw, Aldrin Pedong, Mark Kevin Hermoso, Joseph Martires Channel, Bonbon Eviona, Mark Angelo Vivas at kay Kuya MB. Maraming salamat sa inyong pagme-member sa ating paid channel. Sa mga gustong mapasama rito, pindutin lang ang join at pumili sa mga pricing na makikita ninyo. 25 pesos ang pinakamababa, 1 week ahead, 49 pesos, 2 weeks ahead, at ang ating pinakamahal, 199 pesos, 1 month ahead. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 55. Sumapit na nga ang araw ng Martes. Ikalawang game nga ang magiging laban ng Calapan City kinahapunan sa Philippine Arena. Sa unang laro nga ay tinalo ng Batangas Wildcats ang Palawan Falcons sa score na 102-90. Si Russell Javier nga ang naging best player ng labang iyon nang makapagtala ito ng 30 points na sinundan ni Lionel Duremdes na nakapagtala naman ng 24 points and 5 steals. Si Carlos Dura naman ay nakapagtala ng double-double stats na 15 points at 14 rebounds na sinamahan pa ng 5 blocks. Maganda rin naman ang naging laro ni Derek Soco na nakapagtala ng 34 points para sa Palawan. Kaso, hindi ito sapat upang mapigilan ang clutch plays ni Javier at Duremdes noong last minutes ng game na nagbigay ng malakas na cheer sa mga manonood na taga Batangas. May kartada na ngang 3-0 ang Batangas Wildcats, habang ang Palawan naman ay naging 0-2. Makikita pa nga nakasalubong ng Batangas team ang Calapan City team sa pagpasok ng mga ito sa venue. Sina Lionel at Maki nga ay nagkatinginan pa, at pagdating naman kay Ricky ay isang masayang pag-congrats naman ang ginawa nito rito. Tumango lang naman si Lionel at makikita nga rin ang pasimpleng pagtingin ni Ricky kay Russell Javier sa paglampas nito. Isa sa best players ng liga si Kuya Russell. Noong laro namin sa Calapan ay hindi ko man lang siya nagawang pigilan noon. Ngayon kaya, naitanong na nga lang ni Ricky sa sarili. Napasulyap nga rin siya sa team ng Palawan na sa kabilang exit dumaan. Naalala rin nga niya ang team ni na Calvin at Herrera na 0-3 naman ang kartada matapos matalo kahapon sa Pampanga. Malalakas sila noong kalaban namin noon sa Mimaropa League. Pero pagdating dito ay parang napunta sila sa may hinang teams. Sabi pa nga niya sa sarili at pasimple nga rin siyang napatingin sa kanyang mga kasamahan. Naalala nga niya ang mga ginawa nila nitong nakalipas na mga araw sa kanilang practice. Mas naging istrikto nga si Coach Isaiah, lalo na sa galawan ng mga kasamahan niya. Pakiramdam nga niya ay lahat sila ay mga baguhan habang nagsasalita ang kanilang coach kapag sila ay may practice. Hindi tayo maglalarong dalawa sa first half at huwag daw tayo mag-cheer. Biglang wika nga ni Marlon na nasa tabi naman ni Ricky habang sila ay naglalakad papunta sa kanilang bench na tapos ng linisan ng mga utility workers ng lugar. Punishment ko ito noong umalis ako ng walang paalam. Mahinang wika nga ni Ricky. Ha? Pati ba ako? Naitanong naman ni Marlon at umiling naman si Ricky na alam din naman ang rason ni Coach Isaiah. Alam kasi niyang isa rin ng kanyang kuya Marlon na malaki ang naging improvement sa paglalaro magmula noong nabuo ang kanilang team. Hindi rin daw basta-basta ang ginagawa nito para maging ganito, na mas lalo pa ngang naghahanda dahil mas matitinding laban pa ang kanilang kakaharapin sa mga susunod. Napatingin na nga rin si Ricky sa pagpasok ng team na makakalaban nila, ang Quezon City Warriors. Kasabay nga rin noon ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng kanilang mga supporters. Ang lakas noon at ang daming ang nandito dahil napakalapit lang naman ang lugar na ito rito.
Sandali nga rin siyang napasulyap sa kanyang Kuya Maki at maging kina Baron. Pagkatapos kasi ng practice game nila noong Sabado ay nawala ng bahagya ang pagiging kwela ng mga ito. Nawala nga ang asaran at yabangan matapos iyon. Pakiramdam nga ni Ricky ay may galit sa kanya mga ito pero naglaro lang naman siya gaya ng sabi ni Coach Isaiah noong nakaraang practice game nila. Sinabi ni Coach sa kanya na isipin niyang mga best players ng ibang teams ang kanyang mga kalaban kaya ibinigay niya ang kanyang 101% na laro ng oras na iyon. Tinambakan lang naman kasi nila ang team ni Maki ng araw na iyon at hindi lang sa pagpuntos ang kanyang naging ambag sa labang iyon dahil pati ang passing at playmaking ay ganoon din. Hindi kasi siya basta nahirapan kung ikukumpara noong kalaban niya ang Cavite at Cebu. Hindi niya alam kung bakit pero ang dali lang daw niyang nagawa iyon ng mga oras na iyon laban sa kanya mga teammates na ang ilan pa nga ay siyang nagturo sa kanya kung paano mas gumaling pa sa paglalaro ng basketball. Palaki na ng palaki ang improvement mo at naiiwanan mo na ang mga kasamahan mo nang hindi mo namamalayan. Ito nga ang paliwanag sa kanya ng Coach Isaiah niya matapos iyon. Pero hindi mo kailangang maglaro ng buong game para maging pinakamagaling. Matatalo ka sa pagod dahil kailangan mo pa rin ng pahinga. Bilang coach ninyo, gusto kong hindi kayo ma-exhaust at lalo na ang ma-injured dahil sa maling paggamit ko sa inyo. Responsibilidad ko ang mga bagay na tulad nito at hindi pwedeng maiwanan mo sila. Hindi ko sinasabing maghinay-hinay ka sa ginagawa mong pag-i-improve. Ang gusto kong mangyari ay maging ganoon din ang mga kasamahan mo dahil hindi naman palaging nandito ka. May mas mataas kang pangarap at mas gusto kong iyon ang gawin mo. Gusto kong umalis ka sa team na malakas pa rin ang team na iiwanan mo. Si Maki nga ay nagsabi na rin sa akin na 1 taon lang siya na maglalaro dahil magpo-focus na siya sa pagkakaroon ng pamilya. Hindi ko alam kung magbabago pa ang isip niya pero ire-respeto ko ang desisyon niya. Ang ayaw ko lang ay makontento na siya sa nagagawa niya ngayong season. Kitang-kita ko sa laban nila ni Wanabia noong last game natin, natalo siya. Wala na siyang willpower na tulad mo. Kaya gusto kong magkaroon siya kahit ngayon lang sa 1 taon niyang paglalaro. Hindi sa akin pwede na aalis lang kayo na wala kayong magiging magandang natutunan o alaala. Gusto kong kapag natapos kayo sa team na ito ay masaya kayo, satisfy at higit sa lahat, nag-improve kayo. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin. Palakas na nga ng palakas ang cheer ng QC crowd. Lalo na nga nang dumating na ang mga nakaputi ng jersey na mga players nila. Makikita nga ang kalmado at matikas na paglalakad ng kanilang 12 manlalaro. Makikita nga rin ang 2 players doon na nakasama ni Mendez sa Bulacan noong training camp na sina Dave Padua at Kurt Bondok. Pasimple pa nga silang napatingin kay Ricky Mendez na makikitang nagsisimula ng mag-warm up sa side nila. Babawian ko ang Mendez na iyan. May ngiting wika pa nga ni Dave na nag-i-stretching na nga kaagad sa may tabi ni Bondok na makikitang ibinaba naman ang gamit sa likuran ng kanilang bench. Ang lakas na ng laro niya ngayon, sabi naman ni Kurt at marahan namang napangiti si Dave nang marinig iyon. Inaasahan na nga niya iyon kay Mendez kung kaya mas lalo rin siyang nagpalakas noong napunta siya sa QC team at naging isa siya sa pinakamasipag na manlalaro nila. Ganito rin naman si Kurt kaso iba raw ang practice spirit na mayroon si Padua kung ikukumpara rito. Dahil kay Mendez, mas pinag-improve niya ang kanyang laro para kapag siya ay pinaglaro ay hindi masasayang ang playing time na ibibigay sa kanya. Dahil din daw kay Mendez, kaya nabigyan siya ng break sa ligang ito na matagal na niyang gusto. Mag-warm up na kayo, sabi naman nga ng kanilang matandang coach na nakasuot ng cowboy hat sa pagkaupo nito sa bench. May hawak pa nga itong folders at makikitang hiningi kaagad ito ng kanyang 2 assistants para sila ang maghawak. Kobe, huwag ka munang masyadong magyabang sa warm up. Alam ko namang excited kang makalaban ng Kalapan, lalo na si Romero. Dagdag pa nga ni Coach Stan sa manlalaro niyang may taas na 6'5", may number 24 sa likod ng jersey at may apelyidong Vicinal. Sige coach, kalmado namang tugon noon at makikita pa nga na may Kobe face tattoo ito sa kaliwang lower shoulder.
Mukhang isa rin nga itong fan ng manlalarong iyon at tila kagaya rin siya ng ilang mga manlalaro rito sa Maharlika. Si Maki naman ay pasimple ring napasulyap sa kabilang court ng kalaban at nang makita niya ang player na may apelyidong Vicinal ay bigla siyang may naalala tungkol dito. Malayo ka pa sa akin, Mark. Wika nga ni Maki Romero nang matalo niya ang manlalarong taga QC noong huli siyang napadpad dito. Makikita nga rin na pawisang-pawisan si Maki at makikita naman si Vicinal na nakahiga sa sahig ng court na bagsak dahil sa pagod. Hindi mo ba sasabihin nag-improve ako? Hinihingal ngang tanong ni Mark Kobe Vicinal na napakuyom na lang dahil ang akala niyang magaling na siya ay tila hindi pa rin daw pala. Sumagi nga rin sa alaala niya ang pagtalo sa kanya ni Romero noong high school siya at isa iyon sa nakakahiyang pagkatalo na ibinigay sa kanya ng taong ito. Isama pa nga ang pagkatalo ng mga ito sa team ni Romero noong semis sa isang liga sa Maynila ng mga secondary schools. Sa sunod natin paghaharap, sisiguruhin kong masasabi mo nang mas magaling na ako sa iyo. Magpa-practice ako ng walang tigil hanggat hindi ako nakakabawi sa iyo. Tandaan mo iyan, Romero. Sabi pa nga ni Vicinal na ikinailing naman ni Maki nang lumabas na siya sa court na pinaglabanan nila. Sigurado akong siya ang tatapat sa akin. Mahinang wika pa nga ni Maki at makikita nga rin ang pasimpleng pagtingin sa kanya ni Carlo. Parang ang lalim daw ng iniisip ni Maki sa pagkakataong ito at pasimple nga rin siyang napatingin sa side ng kalaban. Napaisip tuloy siya kung may kakilala ba raw itong si Maki sa mga ito kaya ganito raw ito kaseryoso. May Kobe fan pa nga sa team nila. Natatawang wika pa nga ni Carlo nang makakita siya ng player na may number 24. Base nga sa nalaman niya ay ito ang ace player ng QC at 2 taon na ito sa team na ito. Samantala, makikita naman nga sa hindi kalayuan ng mga players ng Pampanga. Naroon nga si Mark Parcon at katabi nito sila Serna na may hawak na namang notebook. Dahil nga ang Calapan City ang mga kalaban nila sa Biyernes ay gusto nilang mapanood ng mabuti ang mga ito. Titingnan nila kung may ipagbabago ba raw ang playing style ng mga ito kung ikukumpara sa 2 naunang laro ng mga ito rito sa liga. Malinaw kasing, base sa data na nilista ni Benji Lacerna ay parang si Mendez lang ang tunay na threat sa team ng Calapan. May magagaling itong mga kakampi kaso alam na rin nga ni Lacerna na may mga players sila sa team na kaya ng tapatan ng mga iyon. Shooting din daw ang main weapon ng Calapan City kung babase sila sa 2 laro. At kung same pa rin daw sa inaasahan niya ang magaganap ngayon sa laban ng mga ito sa QC team, na alam nilang posibleng talunin ng mga ito ay hindi nila tayo matatalo kung same gameplay ang makikita ko. Seryosong wika nga nila Serna na kumisla pa ang salamin sa mata ng tumingin sa mga manlalaro ng Calapan City na kasalukuyang nagwa-warm up. Pero pwede rin silang matalo ng QC, hindi ba? Tanong naman ni Billy Olis na inayos ang kanyang bangs na humarang sa mukha niya. Pwede, lalo pat ang laki ng improvement ng mga players nila, gaya na lang ni Clay. At ang defensive playmaker na si Jimmy Valencia. Kung magagawa nilang ma-lockdown sa depensa si Mendez, ay pwede sila pa ang manalo. Napahawak pa nga sandali sila Serna sa kanyang salamin sa mata. Iyon ay kung aabutan nila ang 5'6" na player na iyon. Mabilis masyado si Mendez, kaya dapat ay mabilis na depensa rin ang gagawin sa kanya. Dagdag pa nga nito at marahan namang napangiti si Mark Parcon. Ibig sabihin, wala kang panama sa kanya labo. Tanong nga nito at makikita naman ang pagkislap ng salamin nila Serna na nagbigay ng seryosong reaksyon ng mukha sa sinabi ng kanyang katabi. Hanggat hindi kami nagkakaharap, hindi ko masasabi. Seryosong wika nga nila Serna, ang binansagang tactician ng Pampangas Basketball. Ang player na ito nga ang ikalawa kay Chua pagdating sa assist stats at isa rin ito sa mga gumagawa ng mga unexpected plays sa team nila na gustong gusto ng manlalarong si Mark Parcon na binansagang hustler dahil wala itong pakialam kung magdagasa o mabalda sa loob ng laro. Hindi lang nga ito basta manlalaro dahil handa raw itong makipagpatayan para sa bola. Kung malakas sila individually, base sa mga naging laro nila sa nakalipas na season ng Maharlika, mas malakas naman sila kapag nagsama sa loob ng court. Isa nga ang duo nila sa malalakas na tandem sa ligang ito, lalo pat compatible para kay Parcon na kasama sila Serna
Nakasama na niya magmula noong elementary sila. Kahit nga tila inaasar niya madalas sila Serna, ay alam naman ng mga kakampi nila na hindi nila pwedeng kantiin ang kanilang point guard dahil pwede silang upakan ni Parcon. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga makikita ang munting pagpupulong ng mga manlalaro sa magkabilang bench. Makikita nga rin ang pagtayo ng mga manlalaro na magiging starting 5 at ilan nga sa mga manlalaro ng ibang teams na nanonood ay napansin kaagad ang pagtayo ng 7-footer na si Hernandez mula sa kampo ng Kalapan. Hindi ba nila paglalaroin si Magbuo? Tanong nga ni Quintos. Sa tingin ko, gusto nilang bigyan ng experience ang backup ni Magbuo. Mukhang magaling nga talaga ang coach nila. Kung sa bagay, isang mahusay na manlalaro ang isang iyon noong kabataan niya. Isang mahusay na manlalaro ang isang iyon noong kabataan niya. Sabi naman ni KA7 na napaseryoso rin nang makitang hindi si Ricky Mendez ang pumasok sa loob ng court para sa Calapan City. Wala si Mendez at Magbuo. Minamaliit ba tayo ng Kalapan? Bulalas nga kaagad ni Coach Stan na napatingin sa mga players niyang ipinasok. Wala si Mendez injured ba siya? Seryosong tanong naman ni Jimmy. Wala silang injured list. Sabi naman ni Clay. Ayos lang kung wala siya. Ang importante naman sa akin ay nasa loob si Maki Romero. Masayang wika naman ni Bisinal na marahang iginalaw-galaw na ang kanyang kaliwang palad. Kanya-kanya na nga ng pwesto ang mga manlalaro at makikita nga ang paghinga ng malalim ni Shaquille Hernandez. Inisip niyang sa mga oras na ito ay nanonood ng mga taga-Pola, lalo na ang kanyang kapatid na hinihintay na makita ang kanyang dunk sa TV. Huwag kang kakabahan Shaquille, para ito sa ikagagaling mo. Sabi nga niya sa sarili at nang mapatingin siya sa kanyang katapat ay agad siyang kinabugan ng dibdib dahil sa magkasalubong nitong kilay. Mabilog din ang mata nito at may makapal na labi. Makikita nga rin ang malapad na pangangatawan nito at parang hindi raw ito magpapahuli ng buhay dahil nang ngumiti ito sa kanya ay parang gusto niyang umatras nang hindi inaasahan. Kabado na kaagad ang batang iyon pero kailangan mo ito. Sabi nga ni Coach ay saya sa sarili at makikita na nga ang paglalakad ng referee na may hawak sa bola. Calapan City Blue Phoenix 2-0. Mover Flores number 1, 6-0 point guard. Maki Romero number 24, 6-0 shooting guard. Bartolome Semeron number 41, 6'5 small forward. Carlo Ibanez number 8, 6'7 power forward. Shaquille Hernandez number 21, 6'11 center. Quezon City Warriors 1-0. Clay Marasiga number 11, 6'3 point guard. Jimmy Valencia number 33, 6'4 shooting guard. Mark Kobe Bisinal number 24, 6'6 small forward. Jess Gimbal number 20, 6'8 power forward. Julie Mabait number 14, 6'11 center. Ang referee nga ay sumilbato na at ang bola ay itinalang na niya sa harapan ng dalawang sentro na nasa gitna. Kasunod nga rin noon ay ang mabilis sa pagtalo ni Mabait at si Hernandez nga ay walang kahirap-hirap nitong naiwanan sa jump ball. Ang team ng QC nga ang nanalo roon at sa pagsambot nga ni Marasigan ay siya namang pagtingin niya kay Flores na bigla na lang tumakbo papunta sa kanya. Si Mover nga ay hinarangan agad si Marasigan na agad na bumigla ng pagkaliwa kung saan ay naroon din kaagad ang screen ni Valencia. Dito naman mabilis na humarang si Romero sa kanya at nang maitawid niya sa gitna ang bola ay agad siyang huminto at pinagmasdan ang kanyang defender. Si Maki nga ay binaba ang katawan at sa pag-abante nga ni Marasigan ay bigla naman siyang umalalay ng pagsabay at gaya nga ng kanyang inaasahan, bigla itong nagbago ng direksyon. Sinabayan nga niya ito at mabilis namang pinatalbog nito ang bola papunta sa kaliwa at napaseryoso na lang si Maki nang may katawan siyang binanggaan matapos iyon. Isang screen nga mula kay Vicinal ang kanyang natamaan at dito na nga sila nagkatinginan na para bang magkakilala na. Sabay nga silang nagkangisian at sa pagtakbo agad ni Vicinal papunta sa basket ay siya ring pagsabay sa kanya ni Romero. Long time no see, Maki boy. Masayang wika nga ni Vicinal at makikita naman si Marasigan na ibinato ang bola sa ere dahil isang pick and roll play ang ginawa nito para kay Boss Kobe niya.
Tingnan mo ngayon ang pinagbago ng laro ko. Dagdag pa nga niya at si Maki nga ay napaseryoso nang sumagi sa katawan niya ang braso ni Bisinal. Tumalon nga ito ng mataas at si Maki ay napatalon din sa kagustuhan niyang mapigilan ng manlalarong ito. Ang taas na ng vertical leap niya. Nakalimutan ko, kaliwete nga pala ang isang ito. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili at nang masambot ng kaliwang palad ni Bisinal ang bola sa ere, ay doon na nga rin niya ito idinakdak sa basket na nagpadilim ng paningin ng kanyang defender at nagpabigla sa mga manonood.